napapagsabay ang isang successful career at isang stable na relationship? Sa boyfriend ko po. Para sa akin po, bago po kasi ako bumalik ulit sa industry, magkaibigan pa lang po kami ng boyfriend ko nun. And isa po sila nila Kuya si Jan. Kasi sila po yung mga best friend ko nung mga panahon down ako. Hindi ko alam kung kukuha ba ako or tatanggap ba ako ng mga offers. Kung babalik po ba ulit ako kasi medyo miingay na ulit yung name ko. Pero sila po yung nag-push sa akin na kaya mo yan. Na if ever man na may challenging role or kung feeling mo hindi mo kaya, basta ready ka, kaya mo yan. Sila po yung mga nagsasabi sa akin ng ganun. So bago po ako bumalik sa industry, prepare ko po yung sarili ko na stable ako, alam ko po yung pinapasok ko, and sure po ako sa pinapasok ko. And nag-start po yung Dirty Linen, doon po kami nag-start magkaroon ng label sa relationship namin. And doon pa lang po, clear ko na yung mga ayaw ko, mga kaya kong gawin, and yung mga kailangan na intindihan. At ayaw kong isipin niya na porque nauna akong mag-artista bago kami maging mag-boyfriend, wala siyang voice sa relationship namin. So lagi kong sinasabi sa kanya na if hindi ka comfortable sa nangyayari, sa nakikita mo, sa naririnig mo, sabihin mo sa akin, hindi mo kailangan mag-adjust ng mag-adjust. So I think assurance and communication and the way I listen po na hindi ko ini-invalidate yung feelings na sobrang dali lang po and sobrang smooth, tsaka sobrang understanding rin po na tao. Ilang taon ka ba hindi nag-artista? 6 years po. 6 From years. 2017, Wildflower, ang naging comeback role ko po is Tonette from Dirty Linen. 2023, 23. Ang laki ng miniature mo, no? Yung pagsasalita mo, ang laki ng miniature mo sa 6 years na di ka namin nakita. Opo, siguro kinailangan ko rin po yun para mag-grow, para mas makilala ko yung sarili ko, mas malaman ko po yung mga limits ko, mas malaman ko po yung strength ko, and para mag-mature po ako ng ganito. Marami pong pinagdaanan sa loob ng 6 years na yun. Thank you. Thank you po, Miss Anna.